hinahanap natin dito kay Roberto, yung... Uli! Lalim oh! Pag nalaglag kami rito, wala na. Ang Bello Family Island, Cielito Lindo Island o mas kilala bilang Toothbrush Island ay isang isla sa Laguna de Bay na sakop ng Cardona, Rizal at abandonado ito ng napakatagal na panahon. Ang isla ay nabili noong kasagsagan ng pangalawang digmaang pandaigdig at ang nakabili rito ay ang tinaguri ang singing sweethearts of radio na sila Jesus at Luz Bello. Nabili nila ito sa isang engineer na si Walter Perry dahil ito ay babalik na sa Amerika. Nagtayo sila rito ng Casa Roca o isang bahay na bato, kapilya at iba pa. At ito ang madidiskubre natin sa loob nito. Bago kami makapunta sa isla ay sasakay kami ng bangka. Hindi naman ganoon katagal ang biyahe dahil halos ilang kilometro lang ang layo nito mula sa pier. Malayo pa lang ay tanaw na kung gaano kalaki ang islang ito. At habang lumalapit kami sa isla ay napapaisip ako kung ano ang laman nito. Sa pagpasok namin sa isla ay tumambad sa amin ang strukturang pabilog na ito. Ayon sa apo ng may-ari, ang strukturang ito ang tinatawag na glorieta. Sa silid na ito, binabati ng mga Bello ang kanilang mga bisita na galing sa pangpang na nasa baba ng isla. Isa kasi sa meron dito sa isla na to, yung anak ng may-ari dito, nilibing dito. Ayon sa mga nabasa ko tungkol sa isla na to, pagmamayari ito ng mag-asawang Mr. and Mrs. Bello. Ayon sa mga kwento, binigay ito ni Mr. Bello sa kanyang asawa noong sila ay kinasal. Marami ang tawag o bansag sa islang ito. Doon ang Toothbrush Island dahil sa mala sipilyo nitong hugis. Tinatawag din itong pulo ni Bello at Cielito Lindo Island dahil pinangalan daw ito doon sa namayapang anak ng may-ari nito. Ito yung mga... Grabe. Tingnan niya. Ang pinaka-unique dito, alam niyo ba yung mga style ng bahay ng 1500s guys sa Amerika? Gantong-ganto yung style niya, pati yung pagkaka-construct. Grabe itong lugar na to guys. Guys, tingnan itong hallway na ito, napakaliit. Ang gusali na ito ay nagsilbi daw bilang isang guest house sa tuwing may mga bumibisita sa isla. Dito sila natutulog at dito nagpapahinga. May kita mo rito sa baba, explorers, yung mga yung mga ginamit na bubong dati. Ngayon wala na siyang bubong. Ito rin, dito rin explorers, same thing. Tapos grabe yung style nitong lugar na to. Ibang-iba dun sa ibang-iba sa mga bahay na napupuntahan na natin dati. Ibang-iba siya. Kasi ginamitan siya ng mga ganitong bato para ma-construct, hindi hollow blocks, hindi adobe. Ibang-iba. Grabe. Ibang-iba siya sa lahat ng mga napuntahan natin. Puntahan natin ngayon yung yung puntod. Pero walang ahas dito. Sabi-sabi kasi may mga ahas daw dito. Marami na daw sawa. Ayun na guys. Ayun na. Yung lapida nandiyan pa. Nandiyan pa. Ito pa nga. Ano to, kabaong? Ito nga yung kabaong. Ito yung kabaong guys. Ito yung kabaong explorers. Boy, yung kabaong ginamit. Ito yung lapida. Ito guys, dito nilibing yung anak ng may-ari. Pwede ko ba ito ipakita? Yung guys. Nung napanood natin, wala pa itong mga Pinanganak noong 1912. Tsaka nung namatay noong 1993. Oh, ito din. Sabay ito. Sabay ito. Sabay ito. Ang angas. Ang dating kapilya noon ng isla ay ang strukturang ito. Dito noon ginaganap ang pagmimisa ng paring kapatid noon ni Mr. Bello at marami na ang kinasal sa isla. Ang unang kinasal dito ay ang anak ng mag-asawang Bello na si Melvin Bello noong April 1970. Pero ang dating kapilyang ito ay siya ring naging huling hantungan ng labi ng mag-asawa. Ang dalawang puntod na ito ay ang mag-asawang Bello mismo na nilibing dito noong 90s kasama ang kanilang anak na naunang pumanaw sa edad na 3 taon na si Cielito na siya ring ipinangalan
sa isla. Ito nga talaga. Ewan ko na lang kung saan dinala ngayon yung mga bangkay. Ano yun, may bumabalik helicopter nung dati. May helicopter talaga. 2 taon siguro nakalipas. Ay, helicopter yung ginamit pagkuha. Malinis yan, ito, pag-iilit na yun. Hindi natin, palinis yun. Lakas. Doon yun dumano. Grabe. Mukhang mayaman ang may-ari. Mayaman talaga. Alam mo, pag nakita mo talaga itong lugar na to, kung ayos pa to, kakaiba to. Ang ganda na itong tignan. Isa to talaga sa pinakang gusto kong makita, guys. Kasi may mga nabasa ako na yun nga, meron nito dito. Pero gusto kong makita sa sariling mata ko na nandito nga siya. So ngayon nakita ko na, napunan na yung curiosity ko. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang mismong gusali kung saan naninirahan noon ng mga Belyo na nakalocate sa pataas na bahagi na ito ng isla, lampas ng arkong dadaanan ko. Parang entrance. Kaya tayo. Ito yung bahay nila kaso sira na. Hirap na. Ang layo. Ang taas pala. May narinig akong mga aso. Ewan ko bakit. So yun guys, dito na ako sa taas. Kasi ito daw yung ano. Ano to? Tunnel, no? Tunnel daw to dati. Kaso tinakpan na ito ng mga bato. Ito yun guys. Meron ditong ano, parang ano, cement carvings, parang ganun. Yan. Ng mga naglalayag na bangka. So, yun, isa lang naman nire-represent niyan yung mga nangingisda. Ewan ko sino yung nag yan, gumawa niyan, dumrawing niyan. Pero sigurado ako magaling na artist. Yung pag hinawakan nyo guys, yung texture, feel na feel nyo. Ang sculpture na ito ay inukit di umano ni Anselmio Dayag, na kilalang sculptor na kilalang gumawa ng lion head ng Baguio. May kita rito ang tila mga mangingisda na namamalaot. Hindi ko alam kung inspired ba ito sa gawa ni Butong Francisco, isang national artist ng Angono at kilala bilang taong nakadiskubre ng old carvings ng Angono Binangonan petroglyphs. Ayon kasi sa apo ng may-ari ng lugar, ay napunta noon sa isla si Butong Francisco upang magpinta dahil siguro makita ng inspirasyon. Ayon sa kanya, pinalitan daw ang mural na ito ng tinatawag na armadahan. Ang armadahan ay isang tradisyonal na uri ng bangka na pumapalaot sa Laguna de Bay. Ang mga single outrigger fishing boat na ito ay palagi namamataan sa isla noon dahil sa taunang regata o boat racing. Natigil ito magmula na magkaroon ng maraming fish pens ang lawa. So eto guys, ito yung mga CR nya. Nakita nyo, sobrang daming kwarto ng CR. Pero tingin ko yung dalawa na yon pang shower. Pang shower yun nandito banda. Tas ito mga wala na to, mga ano na to. Mga wala na yan. Ay ito pala, ito mga wala na to. Ito CR talaga, ito yung pinaka CR. Nandyan yung inodoro. Nandyan yung lahat ng na makikita mo sa CR. Check ko dito boy. Ito din, ano to? Mga kwarto, no? Mga kwarto din to. Lucky boy. Parang barracks to eh. Parang ano. Ay, oo, baka guest room boy. Guest room. Kasi may mga nagpupunta rito, baka guest room to. Yun yung ina-assume namin na guest room to ah. Pero, yun. Pero kapansin-pansin explorers, no? Dito, banda, adobe yung ginamit. Yan yun. Adobe to. Yan. Mga adobe. Pero hindi siya tulad dun sa baba. Puro mga maanong bato. Sige, sige. Ano meron dun? Okay. Titignan natin dito kasi ini-intriga ako ni John Mark eh. Wait lang ah. Yo! Ano to? Ito yung tunnel. Ito yung tunnel boy. Ano to? Poso Negro? Yo! Guys, ang lalim. Holy. Ang lalim oh. Ang lalim. Kung makikita nyo lang, sobrang lalim. Pag nalaglag kami rito, wala na. Balik likod mo dyan. Habang abala kami sa pag-iikot ng panghuling gusali ng lugar, ay mapapansin na naghuhukay ang kasama namin bangkero na si Kuya Roberto. Una hindi namin ito pinansin.
at hindi niya naman sinabi kung bakit siya naguhukay. Pero hindi namin alam na may dapat kaming madiskubre sa islang ito, at di namin alam na ito ang isa sa ikamamangha namin tungkol sa lugar na ito. Ayon kay Kuya Roberto, ang hinahanap namin dito ay ang tulang nakasulat sa sahig na alay noon ni Jess Belio para sa kanyang asawa na si Luz, na hanggang ngayon ay nakasulat pa rin kahit na abandonado na ang islang ito. Yung sulat. Ayun, nakita na. Ayan ha. Ano, nakita na. Yo! Oo, gogi! Wow! Boy! Talaga, isipin mo na lang kung gaano katagal na itong sulat na to. Ayan ang tunay na patunay. Guys, babasahin ko to sa inyo. Pero, bigyan ko muna kayo ng konting kaalaman kung bakit meron ito dito. Ito kasi, itong isla na to, niregalo to ni Mr. Belio sa asawa niya nung kinasal sila. So, isipin mo tong buong isla na to bilang isang regalo. Nakakahanga madiskubre ito dahil kami ang unang content creator na nakakita nito noon. Di ko masabi kung ano ang mararamdaman ko noon nang makita ko ito. Dahil bukod sa nakakalungkot ay tila dama ko sa isla na ito ay napupuno noon ng pag-ibig. To Luz, my beloved, this house is my gift. Strong as a bagat, beautiful as a mihan, lasting as the island which upon it is built. The wind and the waves will forever whisper the great love which in my heart, nature. Accept this Casa Roca and pray God in heaven that it will last until the end of time. Di ko malilimutan ang mga nadiskubre ko sa islang ito. Kamangha-mangha na ang lugar na ito ay naging puno ng pag-ibig na tila di na magwawakas. Kahit na aktibo pa ang lugar, ang pamilya Belio ay masigla. Ayon sa mga taong taga-Pangpang, sila ang pinakamabait sa lugar kahit na tubig ang kanilang pagitan. Open sila sa mga taga-Pangpang upang makisaya. Ayon pa sa apo ng may-ari, nung panahon ng digmaang pandaigdig, ligtas silang nanirahan sa isla. Pati mga kamag-anakan na galing sa magulong Maynila ay dinala sa isla upang madama nila ang kaligtasan mula sa gera. Para sa akin, ang lugar na ito ay protektado ng pag-iibigan ng dalawa. Ang isla ay kailanman hindi babahayan ng mga elemento gaya ng sinasabi ng ilan. Hinihiling ko lang na sana ang mga lugar na sagrado para sa iba, noon man o ngayon, ay irespeto natin ang bawat kwento. Dahil ito lamang ang nagpapanatili sa kanilang buhay kahit na ito ay maging abandonado.